Acts chapter 5, verses 27 to 42. So Acts 5, verses 27 to 42, the remaining text in chapter 5. So church, this is the word of the Lord. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest questioned them, saying, "We strictly charge you not to teach in this name, yet here you have filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring this man's blood upon us." But Peter and the apostles answered, "We must obey God rather than men. The God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging him on a tree. God exalted him at his right hand as a leader and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are witnesses to these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him." When they heard this, they were enraged and wanted to kill them. But a Pharisee in the council named Gamaliel, a teacher of the law held in honor by all the people, stood up and gave orders to put the men outside for a little while. And he said to them, "Men of Israel, take care what you are about to do with these men. For before these days, Theudas rose up, claiming to be somebody, and a number of men, about 400, joined him. He was killed, and all who followed him were dispersed and came to nothing. After him, Judas the Galilean rose up in the days of the census and drew away some of the people after him. He too perished, and all who followed him were scattered. So in the present case, I tell you, keep away from these men and let them alone. For if this plan or this undertaking is of men, it will fail. But if it is of God, you will not be able to overthrow them. You might even be found opposing God." So they took his advice, and when they had called in the apostles, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus, and let them go. Then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. And every day, in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that Christ is Jesus. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po. Makakaupo po tayo. Sigurado po na lahat tayo ay, kumbaga, wala pong tao na walang problema. Tama po ba? Sino po dito ang walang problema? Right? Pero may pagkakataon ng ilang mga Kristiyano ay nagdusa dahil sila ay karapat-dapat hatulan ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan o sa kawalan nila ng katapatan sa Kanya. Let me repeat that. May mga Kristiyano po na talaga pong nagdusa, naghirap. In particular, iba nagkasakit, sabihin po natin, because the Lord judged them. Because clearly enough, sila po ay may unconfessed sin, nagpatuloy po sila roon, at hindi po sila again pinalampas ng Diyos, sila po ay hinatulan, nagdusa. Again, because of their sin and as judgment by God. But how about Christians who are suffering in certain circumstances or challenges in their lives by simply being faithful in their call to minister the gospel,
to serve the church and to really give their lives for God. Yet, again, because of their faithfulness, naghirap, nagdusa po sila. They are suffering. These are two Christians na ang realidad ay nagdusa. One is because they deserve it. The other is seemingly they do not deserve it. Sa Biblia, sino po yung tao na kilala niyo pong ganun? Right? In the Old Testament? Yeah, si Job. That's actually kumbaga, a declaration ng Diyos na hindi dahil ikaw ay matuwid, hindi ka magdurusa. Sa New Testament, ang counterpart ni Job, si Jesus, who doesn't really deserve suffering. But yet, in His faithfulness, sumunod po siya sa Diyos. Pero ito po ang gusto ko pong bigyang linaw sa bawat isa, na isang malaking kasinungalingan na walang Kristiyanong nagdurusa. Okay? Don't ever buy the teaching na sinasabi ng ibang preachers na well off in their lives and they preach in the pulpit, walang Kristiyanong nagdurusa. Tingnan nyo nga ako. Right? Sabi nga, kumbaga, alam niyo po yung group chat, di ba? Kung yung mga tao na nakikinig sa group chat ay naka-receive ng message na walang Kristiyanong nagdurusa, sino po yung unang nag-leave the group na? Una si Jesus, sunod si Paul and the apostles, and yung mga sumunod na mga disipulo at mga martyrs in the history of the church. Sila yung magpoprotesta na hindi totoo yan. Dahil nga sa katapatan sa Diyos, marami ang nagdusa. Kung ikaw ay dumadaan sa pagdurusa dahil sa pananampalataya, we're talking about persecution here. You choose to really put your faith in Christ, but people around you probably are not liking it. Kayo pa ay pinahihirapan o kaya ay pinipersecute. Ikaw ay hindi mahinang klaseng Kristiyano. We want to say that. Ikaw ay hindi mahinang nilalang na Kristiyano because you are suffering. Okay lang na hindi maging okay ang iyong sitwasyon. Let me tell that again. Kasi ang tingin po natin, yes, let's admit, na yung mga napapagpala sa buhay, sila yung mga mabubuting Kristiyano. Sila yung pinagpapala sila ng Diyos dahil sila ay sumusunod sa Diyos. Pero yung mga dumadaan, marahil sa hindi maayos sa sitwasyon, ay kasi sila ganito eh. It doesn't mean na tayo ay nasa ganitong hindi maayos sa sitwasyon, ay hindi okay ang buhay. Actually, okay lang po na tayo ay dumaan sa sitwasyon na ito. And don't protest against God. The shepherd in Psalm 23 will really lead us to the deep valleys, to the shadow of death. And we shall fear no evil because the hand, the Lord and His staff comforts us. Right? Okay lang. Hindi kabawasan. Hindi ito kabawasan ng iyong kabanalan. Okay? Ang tanging tanong ay, ang iyong pagdurusa ba kay Jesus ay karapat-dapat na parangalan at kalugdan ng Diyos? Nakuha po ninyo? Ang iyong pagdurusa ba ay worthy para sa Diyos? Ibig sabihin, alam niyo po yung mga napapagpala sa buhay na wala po tayong maibabato sa kanila kasi talagang nagtiyaga sila sa buhay. Talagang nagpagal sila, anuman yung hirap na kailangan gawin, maitaguyod lang yung pamilya. Later on, napagpala po sila, at talagang, you're worthy of it. You're worthy of the suffering that you went through. Because you really simply played the game.
Ginawa mo lang yung kailangan mong gawin. Again, ang tanong po, ang iyong pagdurusa ba kay Jesus ay karapat-dapat na parangalan at kalugdan ng Diyos? Be honest, I'm ministered by these texts. So base sa ating teksto, ang sermong ito ay pinamagatang counted worthy to suffer. Again, counted worthy to suffer. Actually, to be precise, counted worthy to suffer dishonor in the name. To suffer in persecution because of our faith. Yun actually yung pinaka nangyayari sa text. But let's probably extend yung buong suffering din na nararanasan din po natin. Ang sentral na mensahe nito ay God is pleased with Spirit-led disciples that will do what it takes to proclaim Jesus Christ. Sige po. So, if you're not seeing it, you can write it because wala po yan, I know, sa atin pong sermon notes, right? Again, slowly. God is pleased with Spirit-led disciples that will do what it takes to proclaim Jesus Christ. There you are. Abulin po ninyo. God is pleased with Spirit-led disciples that will do what it takes to proclaim Jesus Christ. Para sa mga bata, ito yung mensahe that you can write. Take joy in sharing Jesus. Take joy in sharing Jesus kahit mahirap pa yung kailangan gawin para dito. Tatlong katangian, characteristics, ang pinapamalas nito sa teksto. Okay? Let's write this down again. Una, God-centered obedience. Verses 27 to 32. The kind of obedience na hindi ka nagpapatinag dahil kailangan sundin ng Diyos. Hindi ang iyong sarili. Talagang nakasentro ang Diyos sa pagsunod mo sa dapat gawin. God-centered obedience. At pangalawa, Christ-exalting reputation. Verses 33 to 39. By the way, sa verses 27 to 32, tinayuan ng mga apostol na we will obey God and not men, right? Tinayuan po nila. Dito po sa 33 to 39, si Gamaliel ay parang tila nagpapatotoo na kung sila ay hindi talaga hinirang ng Diyos, magfe-fail sila. Pero another thing, papansinin po natin dito, sino talaga yung nagbibigay ng kalwalhatian kay Jesus? I will explain that later. Pinakita po nila yung response. Tamang response na napagtibay yung reputasyon ng mga apostol. Okay, third, we call this Spirit-enabled endurance. Yes, the council listened to Gamaliel, the advice of Gamaliel, and later on, pinakawalan sila, pero bago sila pakawalan, hinagupit sila. Pinarusahan sila. But sila po ay nag-rejoice because they were counted worthy to suffer. At nagpatuloy sila. Why they are able to do that? Later on, we will figure out because of the Holy Spirit. Okay? Nagpapagal ang mga Kristiyano because ine-enable tayo ng banal na Espiritu. Alright, sige po. Let's begin. So, umpisa. By the way, sa mga bata, these are the words: obey, exalt, and endure. Okay, kids, are you writing it? Obey, and exalt,
and then endure. Sige. Okay, so una po again, God-centered obedience. Matapos dakpin muli ang mga apostol, right? Nakawala sila sa kulungan because of the angel. Nakita po sila. Ngayon, dinakip po sila muli. Saad ngayon sa verses 27 to 28, let's read. And when they had brought them, they set them before the council. And the high priest questioned them, saying, We strictly charge you not to teach in this name. Yet here you have filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring this man's blood upon us. Sa pagkakataon po muli na makaharap ng konseho ang mga apostol, kasi po, pangalawang pagkakataon na po ito. Tama po ba? Sa chapter 4, 5 to 21, na dala na po sila muli na sila sa konseho. Ito po yung pangalawang pagkakataon. Pero sa puntong ito, parang now or never. Kung kayo ay susuway, papatayin na namin kayo. In verse 33. Hindi na nila mapigilan yung nararamdaman nila na kailangan ng panghintuin itong mga to. In verse 33, that's what they are attempting to do. Ang kapahayagan pero ang sitwasyon po kasi, kapag naipapahayag si Jesus sa mga tao, naipapahayag ang katotohanan na ang nagpako sa krus, nagpapako kay Jesus sa krus ay ang mga otoridad. In that case, mga tao, pwede po silang mag-revolt against the Pharisees, the leaders in Jerusalem, at mag-cause ng tinatawag na insurrection again. The apostles will be charged of this criminal act, sabihin po natin, na you are influencing the people para tumalikod sa gobyerno or sa konseho, sa mga authorities. And they actually want to stop ito pong mga apostol to the point of killing them. Dahil dito, yun nga po. Kung titignan po natin, sino nga ba ang totoong lumalaban sa higit na otoridad? Think about this. Ang mga apostol ba yung lumalaban sa otoridad o yung mga Pharisees and Sadducees ang lumalaban sa totoong o kaya'y higit na otoridad? Which is God, right? Sabing sunod sa verses 29 to 32, let's read. But Peter and the apostles answered, We must obey God rather than men. The God of our fathers raised Jesus, whom you killed by hanging him on the tree. God exalted him at his right hand as leader and Savior to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are witnesses to these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Si Pedro po, actually lahat po sila na nagsasalita sa konseho, Peter and the apostles, ay binigyang diin po muli. Kasi doon po nung natapos sila nung una, nagtapos po sila sa deklarasyon na we would rather obey God than men. Dito, nagsimula naman siya sa katotohanan na we must obey God rather than men. Lumalabas, binibigyan po niyang diin, kahit kami ay inyong hulihin, kailangang sundin ang Diyos. Hindi po sila matitinag sa dedikasyon na iyon, na sila ay totoong tagasunod ni Jesus. At ang kanilang susundin ay ang Diyos at hindi ang tao. Pero kung papansinin po natin yung sinabi ni Pedro, tama po ba? Ako nga po may pagkabaya, ako ay hindi ko naman tinwist yung points natin. God-centered, Christ-exalting, Spirit-enabled. Because later we will try to
explain later or along the way, sa sinabi ni Pedro, may Trinitarian theological conviction din po. The God of our fathers raised Jesus. And then pagdating sa 32, we are witnesses of these things, so is the Holy Spirit. And then pero, we know that God is one, existing in three persons, and these three are one God, the same in substance and equal in power and glory. That is shorter catechism. Question something, Yun po yung pinaka-answer. Pero we will notice 4 na beses binanggit yung salitang God doon sa sinabi ni Pedro. Which is talagang binibigyang diin God, 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 rather than men. Ang Diyos Ama na kinikilala nilang mga Hudyo ay siyang naghirang sa kanyang anak na si Jesus. Kasi ito po yung Diyos, ang Diyos Ama na kinikilala nila. Ginamit ni Pedro na ang Diyos Ama ang bumuhay muli sa kanyang anak na si Jesus para maipahayag na siya ang tunay na Panginoon at tagapagligtas para sa ang layunin, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tayo ay tunay na manumbalik. Ito po yung hinahayag ni Pedro. Bagamat sila ang nagdala kay Jesus sa krus na ipamalas ang otoridad nito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nagdulot ng pagkabuhay nitong muli at siyang nagdulot ng kapangyarihan sa mga tagasunod ni Jesus na nagpapatotoo ng pagiging lehitimo ng katotohanan ni Jesus. To keep it short, yung mga authorities, kala nila, napahinto nila si Jesus, He killed, but God raised Him up. At yung kapangyarihan ng pagkabuhay na yon ay mula sa banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu na bumuhay kay Jesus ay siyang nananahan na rin sa mga witnesses on what's happening right now that we are even testifying to you. Sa madaling salita, ang tunay na marka ng mga totoong tagasunod ng Diyos ay may malalim na pag-alay ng kanilang buhay na sundin ang kalooban ng Diyos at hindi ng tao. This is the one mark ng mga totoo pong mga followers of Christ, disciples, radical followers of Jesus, na hindi sila mapapahinto basta dahil sila ay may totoong allegiance to follow the King, the Messiah. Pero ito po yung katanungan para po sa atin. Tingnan po natin ito, or isipin natin ito. Kung titignan mo ang iyong buhay bilang mananampalataya, ito ba ay nahuhubog ng kalooban ng Diyos o ng sarili mong otoridad bilang tao? Kung magkakaroon po tayo ng so-called evaluation sa buhay po natin, now, ang buhay mo ba ngayon ay masasabi mong nahubog ng kagustuhan ng Diyos o ng kalooban niya o ng iyong kagustuhan? Kumbaga, ikaw bilang tao ang siyang nasusunod. We need to really recognize kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa buhay natin ngayon. If we ought to be God-centered in our obedience. Another question is, gaano mo ipinapahayag ang otoridad ng Diyos sa klase ng iyong pamumuhay? If people will even look at your life, will they say really, oh, talagang sumusunod lang siya sa Diyos kaya ganyan yung buhay niya?
Or kaya ganyan yung buhay niya dahil hindi siya sumusunod sa Diyos. Yun yung ayaw natin na picture. But seriously, just like what these people in the text are portraying to us, there is a sense that na meron pong seryosong pagsunod talaga sa Diyos. At yun po yung matatawag na, ayun po yung magiging testimonya talaga. Yung buhay natin ay magbibigay ng testimonya dito. I like the word legacy. I was ministered by one preaching. Anyway, ayoko nang pahabain, pero ano yung legacy na iiwan mo, sabihin po natin sa iyong mga anak? Anong klaseng buhay yung parang titignan nila sa iyo? Sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapatid. Kasi nung mamamatay na si Jacob, binless niya yung mga anak niyang 12, right? Pero isa doon si Joseph, or if not Joseph, Joseph, maganda yung naging legacy ni Joseph. Si Judah ay hindi naging maganda ang legacy, pero sa kanya naman nagmula si Jesus. Therefore, it doesn't mean na hindi maayos yung buhay mo ngayon, wala kang pag-asa. But through Jesus Christ, pwedeng mabago yung legacy mo. Pwedeng mabago yung pattern ng buhay mo. If you will trust in the Lord right now. Pangalawa po, una, God-centered obedience. Pangalawa, Christ-exalting reputation. Sumunod na saad sa verses 33 to 34. When they heard this, they were enraged and wanted to kill them. Yun po, no? But a Pharisee in the council named Gamaliel, a teacher of the law held in honor by the people, stood up and gave orders to put the men outside for a little while. Yes, kung tutuusin po, again, the Pharisees, the Sadducees, even the apostles, sila po ay talagang pare-parehas na lingkod ng Diyos. All of them are just like trying to be faithful in what God wants to happen. Maaaring yung konseho ay meron po silang conviction din na hindi, pahihintuin namin kung sino man yung dumudungi sa templo. Sinong hindi sumusunod sa kautusan, kung sila ay nagpapatuloy dito, papatayin din namin. No? Ganun po sila ka-dedicated sa Diyos. Pero ito po muli ang isang contrast. If I will ask you, ano po yung katangian na talagang makikita natin sa isang totoong tagasunod ng Diyos? Is it simply yung siya ay laging sumusunod sa Diyos? Pero ito po yung isang marka na gusto nating bigyang pansin dito. Sino ba talaga ang nagre-representa ng tapat sa Diyos? Kumpara sa tugon ng mga pinuno ng Hudyo, ano po ba yung tugon ng mga Hudyo as they are like radical followers of God? They want to kill. They want to kill a life or lives. But the apostles, even Gamaliel, wants to preserve life. Kumpara sa tugon ng mga pinuno ng Hudyo, ang mga apostol ay hindi dinadaan sa dahas ang katuwiran. They're not using, they are not even, dinadaan again sa violence o kamatayan ang katuwiran. Ikaw, magpapatuloy ka dyan? Sige, tapusin na yan. Bukod sa kanila, nagpakita rin ng katapatan sa katuwiran ng Diyos. Sa kanyang naging tugon, ang isa sa Pharisees na si Gamaliel, which is sinasabi ditong held in honor by the people in their place.
And if you do not know, and maybe you know also, kaya may Paul also because of Gamaliel. The expertise of Gamaliel, natuto si Paul doon. Naging teacher po ni Paul si Gamaliel. Sabi po ni Gamaliel in verses 35 to 39, up to the third part of verse 39, verse 35, and he said to them, "Men of Israel, take care what you are about to do with these men. For before these days, Theudas rose up, claiming to be somebody, and a number of men, about 400, joined him. He was killed, and all who followed him were dispersed and came to nothing. After him, Judas the Galilean rose up in the days of the census and drew away some of the people after him. He too perished, and all who followed him were scattered. So in the present case, I tell you, keep away from these men and let them alone. For if this plan or this undertaking is of men, it will fail. But if it is of God, you will not be able to overthrow them. You might be even found opposing God." Ayan po. Ito pong mga, kailangan din po natin itong malaman, itong mga detalye ni Lucas sa mga sinabi ni Gamaliel. Sino yung mga yon? Theudas at sino pa yung isa? Judas the Galilean, ay naitala din po ni Josephus, the Greek or Jewish Roman historian. Pero, hindi po sila coordinated. Very tricky nga po yung pagkakasaad ni Lucas. Kasi po si Theudas, later on pa po siya nag-exist. Sa pagkakasabi dito ni Gamaliel, nangyari na. Yung nangyari, yung event about Theudas. Pero later on pa pala yun, sa saad, after pa ni Gamaliel. Anyway, and also si Judas the Galilean, ganun din po, Another thing, hindi naman nag-perish, pero nagpatuloy po yung case, yung campaign ni Judas the Galilean. But how should we treat this? Sabi po ng majority, at least elite scholars, that I'm listening to also, hindi po ito magbibigay ng epekto because hindi yun ang punto sa apparently in the time siguro nila Lucas, hindi ganun ka precise sabihin po natin. In terms of chronological arrangement. Pero ang binibigyang punto po rito ay kung paano tatanghaling lehitimo ang mga lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng katotohanan. Therefore, like Theudas, if Theudas did not succeed, that is of men. Kung kay Judas the Galilean is of the same thing, that is of men. But if these men, like the apostles, kahit sila ay pahintuin nyo, ay magsasucceed pa rin sa kanilang sa pagtawag ng Diyos sa nais na gawin ng Diyos sa kanila, you will only fail, again, let's say, you will fail and you will not be even to stop them. You will not be able to stop them. You might even found yourself opposing God. That's the point. Gaya ng mga apostol at ni Gamaliel, na irerepresenta nila ng tapat ang katotohanan ng Diyos, na nagpapasailalim sa otoridad ng Diyos at hindi basta sa tao. Ibig pong sabihin, huwag nating gamitin yung will natin para mapahinto ito. Pero kung hindi talaga sila totoo, gagawa ng paraan ang Diyos para hindi sila magpatuloy. Di ba yung sinasabi ng Diyos na, I don't know, kung may connection, vengeance is mine, na huwag kayong magparusa sa tao, hayaan natin ang Diyos ang magparusa sa kanila. These people, apostles and Gamaliel, ay totoong nagpapasailalim sa otoridad ng Diyos. Bukod dito, this is also one highlight, hindi nila dinadaan sa pagkitil ng buhay
ang pagsulong ng kalooban ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay gaya ng ipinamalas ni Jesus. The apostles themselves are willing to sacrifice themselves so that people who will hear the gospel will live. Gamaliel, who is an expert of the law, handles the truth carefully also for the sake of the good of men. But the Pharisees and the Sadducees are not that faithful because they simply want to stop whoever are stepping in their authority. To tell you honestly, this is one gold characteristic ng mga totoong naglilingkod sa Diyos o lingkod ng tao. Katuwiran po talaga. Hindi rin sila naglilingkod para sirain ang buhay ng mga tao, kundi nagmamalasakit sa kabutihan nito na siyang pinakapuso ng Diyos sa sangkatauhan. May pagmamalasakit sa tao. Sa makatuwid, ang mga lehitimong lingkod ng Diyos ay nairerepresenta ang tunay na katangian ng Diyos na mismong ipinamalas ni Jesus. That's why we called it Christ's exalting reputation. Because when you are having that kind of love for the people, you are being Christ-like at naipapamalas mo si Jesus. Kaya ang katanungan po natin, gaano naluluwalhati si Jesus sa kung paano ka naglilingkod sa Kanya? In the way you minister to the people, gaano mo na ipapamalas si Jesus? Gaano mo na itatanghal si Jesus sa paglilingkod natin sa mga tao sa Diyos? Another question, si Jesus ba ang nakikita sa iyo ng mga tao sa paligid mo o ang impluwensya ng mga taong mas pinapanigan mo? We have to be careful also, literally all of us. Tayo po ay, kung titingnan po natin yung mga behavior natin ngayon and action po natin, that should be influenced by someone or something. Alam niyo na po ba kung saan po nanggagaling yung mga marahil reaksyon nyo? Yung mga pananalita nyo? To tell you, if you didn't know, sa mga napapanood po natin, sa mga naririnig nating mga vlog, for example, na yun yung nagko-control na po sa atin, paano rin tayo mag-respond sa ibang tao. That's why the question, si Jesus ba ang nakikita sa iyo ng mga taong nasa paligid mo? Because after all, you will be able to display Christ if you are that really intimate with Christ. At siya talaga yung nag-i-impluwensya sa iyo in the way you treat other people as well. Na irerepresenta mo ba ng tapat si Jesus sa iyong pamumuhay ngayon? Because if not, then that is really a serious case on your part. Because one thing, we do not care. We do not care enough to repent. We are not even moved by what's on our behavior. We're not even crushed and broken in spirit na hindi nalulugod ang Diyos. Totoo po yung masakit, yung katotohanan na Kristiyano ka, di ba? Right? Oh, that's also something na lagi rin pong nai-slap sa akin. But we have to really, if we are really disciples of Jesus Christ, we should be able to represent Christ faithfully to the people.
Again, first is God-centered obedience. And second is Christ-exalting reputation. And third, Spirit-enabled endurance. Sa mga sinabi ni Gamaliel sa konseho, ang nangyari kinalaunan, in verses 39 continuing to 42, let's read. So they took his advice. And when they had called in the apostles, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus, and let them go. Then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. And every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ, the Messiah, is Jesus. So, clearly, nanaig yung payo ni Gamaliel. Well, probably if a teacher like Gamaliel will speak, they will really, probably na-imagine ko, they will submit. Ako po, or others, may ganun pong mga reputasyon yung ibang mga biblical scholars na pag siya na yung nagsalita, hindi pwedeng may mali sa kanya. May mga ganun pong katangian yung iba. Well, Gamaliel probably has that kind of influence. Pero ito po, ginamit ng Diyos si Gamaliel. Ginamit ng Diyos sa pagkakataong ito si Gamaliel para muling maipagtanggol ang mga apostol at magpatuloy ang kanyang kagustuhan na maipahayag ang ebanghelyo. First is, nakulong po sila, God sent an angel to free them, and they went back to the temple on the daybreak, teaching about Jesus again. But they saw, the leaders saw, and they want to take them by force. Ayaw sanang ganun, because they are afraid of the people, that people might stone them. Yung mga tao ang nagpahinto sa marahas nilang plano. At this point in time, si Gamaliel ang ginamit naman ng Diyos para hindi mag-succeed yung plano ng mga tao. Bagamat pinalaya ng mga otoridad ang mga apostol, dumanas pa rin ang mga ito ng mga hagupit. Actually, yun po yung pinaka nangyari. Sabi po dito, they beat them. Tama po ba? And let them go. They beat them and charged them. Pero yun po yung parang palo na gano'n, yung strike. Sabi yung katulad kay Pablo. Yung sasabi pa nga nung iba, 40 minus 1 po ba yun, na lashes? Yun po, bago sila napalaya. Dumanas sila, pero ito ay bagay na pagpapakita na ito ay kawalan ng karangalan para po sa konseho. Parang hindi faithful talaga yung mga Pharisees and Sadducees because after all, ginawa pa rin nila yung paghahagupit. Pero, para po sa mga apostol, sila ang nabigyan ng karangalan. Dahil po nagdusa sila para sa kapakanan ni Jesus. Sila yung tunay na lingkod. Ang karanasang ito ng mga apostol ay hindi kawalan ng pagiging mananampalataya, kundi higit na kasiyahan dahil sila ay dumanas ng paghihirap alang-alang sa pangalan ni Jesus. Think about this. Again, think about this. Hindi sila natinag kahit dumanas pa sila ng patuloy na persekusyon, kung saan sila ay nagpatuloy muling maituro at maipangaral ang katotohanan ni Jesus sa templo, sabi rito, in the temple, in the house, and house by house, house to house. Kung meron man pong nasa likod ng ganitong klaseng pagpapagal, bakit sila magpapatuloy? They received lashes, pinakawalan po sila. The next day,
nagpahayag pa rin sila patuloy. Wounded. Sino at paano nila nagagawa ito? Kung meron mang nasa likod ng ganitong klaseng pagpapagal, walang ibang kayang magdulot nito kundi ang banal na spirito na kanilang pinagtibay sa verse 32. Look to verse 32 again. Sinabi ito, di ba, nila Pedro at ng mga apostol, we are witnesses to these things about Jesus, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Na kung sino man ang sumusunod talaga sa Diyos ay pinagkakalooban ng banal na spirito para magpatuloy sa gawain. There is that reward for those faithful disciples, the Holy Spirit, na may katangiang kaya magpatuloy ang mga disipulo because of this enablement. Magagawa lamang ninuman na magpatuloy ng may kasiyahan sa kabila ng hirap sa pagpapagal sa kapahayagan ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, again, dahil sa banal na espiritong ipinagkaloob sa mga sinserong sumusunod sa Diyos. Now, think about ourselves. Ang iba po sa atin dito bago makapunta ng church ngayon, ang dami sigurong pinagdaanan muna. Yung iba, gising na kayo. Yung iba, may niluluto pa bago maligo. Naglilinis pa. Inaayos pa yung susuotin ng mga anak bago makapunta dito. Pagdating sa church, pero sige lang, Lord. Right? I'm sorry. I will still come here for worship. Tayo po, ginagamit ng Diyos para magpahayag din ng Ebanghelyo, pero ordinaryong tao lang tayo. Dahil lamang sa banal na spirito, nagagawa natin yung gawain. Kaya natin nagagawang may bahagi si Jesus sa komunidad. Ay dahil sa banal na spirito, habang ilan sa atin ay humaharap sa matinding pagsubok. Akala po natin yung mga nagtuturong iba sa atin, ayos. Hindi, sa kabila ng pagtuturo nila, may mga pinagdadaanan din sa buhay. Matitinding pagsubok. Sila ay may matitinding problema habang faithfully serving the Lord. Nagtitiis sa buhay na kanilang tinatahak. Although some of us here are worshiping together with our families, others are not. And going back after Sunday, they will thread that kind of life again. But they want to be faithful in the Lord. They want to serve. Nagpapagal para maiptaguyod ang pamilya. Dumadaan ng may kakulangan sa buhay, pero still they will continue in what the Lord has entrusted them to do. Nagtsatsaga para mapagpala ang kanilang pinagtatrabahuhan. Yung iba po sa atin, probably ayaw na sa pinagtatrabahuhan natin. Pero nagpapatuloy lang din. Because after all, gusto nating mapagpala yung kumpanya na pinagtatrabahuhan natin. Nagtsatsaga. Ang iba po sa atin ay nag-aaral faithfully para sa kinabukasan habang nagtuturo sa mga bata. Iba sa atin taga-Rosario, yung iba sa atin doon sa saan ba ang parte? Ito. Yeah, malayo, magta-tricycle, makarating lang dito. Well, because this is our church. Mga kapatid at minamahal, dahil lamang sa banal na spirito, kaya nagagawa nating paglingkuran at abutin ang ating kapwa na wala pa sa Diyos, kahit ang kapalit pa nito ay pagod o pagdurusa.
I don't want to put myself in the spotlight, pero sabi ko, habang tinatapos ko to, Lord, sige lang. Sige lang, Lord. It is worth it. It is worth it, Lord. Gusto ko lang matulog. Pero I still have to finish my sermon. May schedule ako kahapon na sana natapos ko na yung sermon, pero sige lang, Lord. Kung ang kapalit, again, ay ang kalwalhatian ng Diyos sa lahat. Ang lahat ng ito ay sulit dahil ito ay patotoo na tayo ay karapat-dapat na tanghaling mga tapat na lingkod ni Jesus. So be it, Lord. Tatlong katangian ang pinapamalas ng mensahe sa atin ngayon sa umagang ito, base sa ating teksto. Una, God-centered obedience. Second, Christ-exalting reputation. And third, Spirit-enabled endurance. O kaya'y obey, exalt, and endure. Naway mapagtibay tayo ng mensahe sa atin ngayong umaga. God is pleased with Spirit-led disciples that will do what it takes to proclaim Jesus Christ. Na nagsasabi ring, take joy in sharing Jesus. And gusto ko lang pong tapusin ito sa encouragement ni Pablo in 1 Corinthians 15:50 to 58. There is a famous text about resurrection. But sa dulo, ang nais ni Pablo, huwag kayong tumingin sa sitwasyon nyo ngayon. Marahil naghihirap kayo, nagdurusa dahil sa pananampalataya. But you have to realize, fix your eyes doon sa glory that awaits us. Yung katawan natin will fail ngayon, but time will come, it will become imperishable. It will be renewed on that day. In light of that truth, ano yung dapat na gawin mong buhay? Paano ka dapat mamuhay ngayon? So just read with me. Sabi po rito, I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does this perishable body inherit the imperishable. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. When the perishable puts on imperishable, and the mortal puts on immortality, then we shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, this is the point, be steadfast, be immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. May kahihinatnan, may saysay ang lahat ng ito. May pagod man at paghihirap, may katuturan ang lahat ng ito. Let us pray.